Halamang luya? Mabisa raw pangontra? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay samahan ninyo akong alamin ang natatanging uri ng luya na mainam palang pangontra sa barang at kulam. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang halamang luya. Marahil ay pamilyar sa iyo ang isang ito. Ito ay ang luyang puti, na karaniwan nating gamit sa pagluluto sa paggawa ng salabat at iba pang espesyal na tsaa. Ang isa pang uri ng luya ay ang luyang dilaw. Ang pangatlong klase naman ng luya, na bibihira lamang makita kahit pa nga sa mga malalaking grocery stores at pamilihan, ay ang luyang itim. Kemperia farbiflora o Thai Black Ginger, ang luyang nagmula sa bansang Thailand. Ayon sa mga pag-aaral, mainam raw itong pampalakas ng katawan at pampagana sa mga mag-asawa. Ang luyang ito rin ay pinaniniwalaang isang mabisang pangontra sa kulam, barang, palipad hangin o paraya at ibang masamang elemento. Ang luyang itim ay may matitilos at mahahabang mga dahon na may kulay lila sa bawat tangkay at ilalim ng dahon nito. Ang luyang itim ay bibihira lamang magkalaman na minsan ay umaabot nga ng 2 o hanggang 3 taon. Kaya kadalasang pinapatuyo nila ang laman nito. Ang pinakuluang luyang itim ay mainam na pantaboy o pangontra sa mga itim na mahika. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na, magpakulo ka lamang ng laman ng luyang itim at gawin mo itong tsaa. May ilang kwento na nagsasabing sa oras daw na mayroong isang mangkukulam na magawi sa iyong bahay at nagkataong mayroong kang tanim na luyang itim, ito raw ay dagliang malalanta o mamamatay, bilang indikasyon na mayroong malakas na puwersang itim ang nasa paligid. Kaya kung sakaling makahanap ka ng halamang ito na luyang itim, ay maganda itong alagaan, hindi lamang para gawing tsaa, kundi mabisang pangontra. Pamilyar ka ba sa luyang dilaw o tinatawag na turmeric plant? Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga luya o ginger. At ang ugat nito ay karaniwang ginagamit nga sa pagluluto. Ang luyang dilaw ay isang perennial na halaman na kadalasang tumutubo sa timog at gitnang bahagi ng Asya. Madali lamang magpatubo ng luyang ito. Basta madiligan ito o mabasa ng taunang ulan, ay tiyak na susuloy na ang mga ugat nito. Ang luyang dilaw ay pinakukuluan o hinihiwa ng sariwa, pinapatuyo at ginigiling upang maging powder na kilala nga natin bilang pampalasang kung tawagin ay turmeric powder. Ito ay lasang animoy paminta na may mayamang aroma o amoy na animoy mustasa. Ito ay nagtataglay ng yellow-orange na kulay. At kilalang kilala dito sa Asya bilang food flavoring, food color at food additives. Subalit maging noong unang panahon ay talagang ginagamit na pala ang luyang dilaw sa mga pangunahing lunas, sa mga pananakit ng tiyan at kasukasuan. Ginagawa rin itong tsaa upang mapawi ang pananakit ng sikmura. At batid mo rin ba na sa ilang bahagi pala ng India, ang tangkay o katawan ng luyang dilaw ay itinatali nila sa braso o ikinikwintas sa mga ikinakasal bilang simbolo raw ng masagana at malusog na panimula. At higit sa lahat, ang halamang ito na luyang dilaw pala ay nagtataglay rin ng isang bertud o mutya ng kalikasan. Isang bahagi ng ugat nito na naging bato. Subalit napakabibihira lamang nito masumpungan. At ito ang aktwal na hitsura ng mutya ng luyang dilaw.
animo ito ay isang bato na hugis ugat. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito ay mainam na pampaswerte, lalo na nga sa mga negosyo. Mag-aakit ito ng magandang daloy ng kaperahan. Napakabisa rin ito na gamitin sa mga social life o pakikipagkapwa-tao upang maibigan ka o madaling magustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Mag-iiwas din ito sa iyo sa mga negatibong enerhiya o mga karamdaman na bunga ng mga masamang elemento sa paligid. Ingatan ito at parating dalhin upang magdala sa iyo ng swerte at bilang proteksyon. At lagi pa rin nating tatandaan na samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit natin ang pag-unlad na ating inaasam. Manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuluang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman nito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapaki-pakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pa ngang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat 100 puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamiting isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay ibaon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng 2 kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ng pagpupursige at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pag-unlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya
at palitan ng asin minsan sa isang buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakatikim ka na ba ng shampoo ginger? Isang halamang ligaw sa gubat sa hanay ng mga luya. Mayroon itong madadahong puno at minsan nga ay tumataas ng hanggang 4 na talampakan. Ang shampoo ginger gaya ng luya ay makakain rin at hindi mo aakalaing higit pa nga itong masustansya kaysa sa luya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang klase ng luyang ito na kung tawagin nga ay shampoo ginger. Ano-ano nga ba ang mga gamit at benepisyong hatid nito? At kung papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang shampoo ginger ay kilalang nagmula dito sa Asya. Subalit makikita na rin sa iba pang mga tropikal na bansa. Ito ay kilala rin sa ibang katawagan, gaya ng bitter ginger, avapui, lempuyang at pinecone ginger. Batid mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga kilala ng karamihan ay napakahusay pala bilang pagkain, bilang pampaganda at bilang gamot at marami pang iba? Halika at lahat ng iyan ay iisa-isahin natin. Dahon. Ang mga matingkad na berdeng dahon ng avapui o shampoo ginger ay karaniwang may habang 15 hanggang 40 sentimetro. At kadalasan nga itong ginagawang outdoor plants sapagkat nakakaaliw ang malalapad at mahahaba nitong mga dahon. Bulaklak at bunga. Ang bunga ng shampoo ginger ay kakaiba sapagkat ito ay hiwalay na tumutubo buhat sa lupa. Ito ay animoy cone na binubuo nga ng maraming bracts at sa mga bracts na ito, ang bulaklak ay umuusbong. Ang bunga ng shampoo ginger ay berde sa umpisa at nagiging kulay pula o reddish na pagkalipas lamang ng 2 linggo. Maaaring kainin ang bulaklak at bunga ng halamang ito, kahit pa nga ito ay hilaw. Subalit mas popular itong ginagamit bilang dagdag ganda sa mga flower arrangement sapagkat mayroon itong mahabang tangkay. Ang bunga ng shampoo ginger ay makatas na kung iyo itong pipisilin ay maglalabas ito ng malagkit na tubig na animoy conditioner. At ito nga ang ginagamit nila at inilalagay sa buhok bilang shampoo o bilang conditioner. Ang katas nito ay maaari mo ring gawing moisturizer sapagkat ito ay mayaman sa mga sustansya. Ugat ng shampoo ginger. Ang ugat naman ng shampoo ginger ay maraming dalang health benefits. Mayroon itong sustansya na madaling maabsorb ng ating katawan at pinaniniwalaan ngang mainam na pinagmumulan ng mga gamot laban sa mataas na lagnat o seizure man. Kung ikaw ay kakain o iinom ng katas ng shampoo ginger, ay maaari ka ring makaiwas sa pagkakaroon ng mga cancer. Ang halamang ito rin gaya ng kurkuma ay nakakatulong sa iyo upang maibalik ang gana sa pagkain. Ang mga bata man o matanda ay hindi nakakaligtas sa diarrhea. Subalit ang shampoo ginger ay isang epektibong gamot o home remedy upang malunasan ang mga problema sa inyong tiyan gaya nga ng diarrhea o dysenteria. Ang shampoo ginger ay isang tradisyonal na lunas nga sa mayroong mataas na lagnat. Gaya ng white radish, ito ay nakakatulong upang bumaba ang temperatura at posibilidad na seizure. Sapagkat ang halamang ito na shampoo ginger ay nagtataglay din pala ng paracetamol.
Kung ikaw naman ay mayroong allergy dahil sa mga piling pagkain na iyong nakakain, maaari kang magpakulo ng piraso ng ugat ng shampoo ginger at inumin ang tubig nito na alternatibo sa iyong tsaa araw-araw hanggang sa mawala na ang inyong allergy. Kung ikaw naman ay laging inuubo, mainam din ang ugat ng shampoo ginger para dito. Kumuha ka lamang ng ugat nito, samahan ng roast onion at cinnamon, at saka durugin at inumin ang isang kutsaritang katas nito. Nakakapayat rin ang pag-inom ng shampoo ginger bilang tsaa araw-araw, dahil mainam itong tumutulong sa maayos na daloy ng metabolismo. Kung masakit naman ang inyong ngipin at may butas ito, ay maaari ka nga maglaga ng ugat ng shampoo ginger. Durugin at ilapat ito sa butas ng ngipin hanggang sa ang sakit ay mawala. Napakaraming ang gamit ng shampoo ginger, lalo na nga bilang tradisyonal na medisina sa ilang bansa sa Asya. Maaari itong lunas sa diabetes, dyspepsia, asthma, constipation, fish poisoning, at maging mga simpleng sugat. Hindi ba't napakabisa at nakamamangha ang luyang ito? Ang shampoo ginger. Sa inyong probinsya, ano naman ang gamit nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.